Lumawak na ang digmaan 4 na oras matapos magbabala ang tagapagsalita ng parlamento ng Iran na ang tanging paraan para mailigtas ang rehimen nila ay palawakin ang labanan. Tinatamaan na ng mga misil ng Iran ang hilagang Iraq. Tinututukan nila ang grupong Kurdish na tumutulong sa mga nagpoprotesta. Pero ang agresyong ito sa labas ng bansa ay panlilihis lang sa takot at karahasan sa loob ng kanilang bansa. Kaya talakayin natin ito. Iniulat na umatake ang Iran gamit ang misil at drone sa kanlurang Erbil, hilagang Iraq, laban sa Kurdistan Freedom Party. Ang PAC ay aktibong tumutulong sa mga nagpoprotesta sa Iran. Heto ang detalye. Sandra, magandang hapon. Ayon sa Kurdistan Freedom Party ng Iran, sinabi nila ito sa Fox News. Ang kanilang sangay militar sa Iraq ay pinaputukan kagabi sa isang drone attack na inilunsad ng Iran. Sa eksklusibong video mula Fox News, makikita ang drone strike sa isang base sa hilagang Iraq na nagdulot ng malaking pinsala. Yung mga Kurd ng kanlurang Iran ay lumalaban sa marahas na pagsupil ng rehimen, ngunit malaki ang naging kapalit nito sa kanila. Malapit ang ugnayan ng mga Kurd sa kanlurang Iran at hilagang Iraq. Ngayon, umiinit na ang palitan ng salita sa pagitan ng United States at Iran habang inihahatid namin sa inyo ang balitang ito. Kasabay nito, malinaw na ipinahayag ni Pangulong Trump na bukas pa rin ang opsyong militar. Ayon sa ulat mula sa Iran, walang planong baguhin ng rehimen ang kanilang ginagawa. Libo-libong nagpoprotesta mula hilagang silangan at kanluran ng Iran ay nakakulong pa rin kahit natigil na ang protesta dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan. Binabantaan at nilalait pa rin ng pamahalaan ng Iran si Pangulong Trump. Hayahu teram kairi. Di namin pinapansin ang yabang ni Trump. Alam niyang kung may sumubok saktan ng aming pinuno, agad naming puputulin ang kamay na iyon. Hindi lang ito salita, sisindihan namin ang mundo nila, aalisin ang kanilang seguridad at hindi sila bibigyan ng ligtas na lugar. Ayon sa Partido Komunista ng Pilipinas, isang miyembro ang napatay at isa ang nasugatan sa pag-atake kung saan gumamit ang rehimen ng 3 misil at 1 drone. Nangyayari ito habang patuloy ang paghihigpit sa Iran, na lalo pang nagmumukhang parang nobela ni Orwell. Kamakailan, may ulat na inaresto ng rehimen ang isang lalaki dahil lang sa pagsunod niya sa Instagram account ni Pangulong Trump. Yun lang kasalanan niya. Pakinggan ninyo. May active silang Instagram dati na ginagamit mag-post. Anong paliwanag? Meron ba o wala? 18 taong gulang pa lang ang anak kong babae. Baka dahil sa inflasyon. May kahirapan. Mahirap ka na ba ngayon? Oo, mahirap na ako ngayon. Anong international pages ang fina-follow mo? Tulad ng sabi ko, sina Reza Pahlavi, Trump, at iba pa ay dati kong fina-follow. Nagpadala ka ng mga posts sa pahina ni Trump. Bukod pa rito, nakakatakot ang mga paraan ng pulisya ng rehimen sa paghahanap ng nagpoprotesta. Parang bigla na lang silang sumusulpot. Nitong linggo, pinutol ng Iran ang internet para pigilan ang mga nagpoprotesta. Pero heto ang nakakabaliw. Gumawa sila ng peking Starlink app para manmanan ang mga mamamayan. Dahil desperado ang mga tao sa internet, na-download daw nila ito. Ang akala nila ay ito na ang magiging lifeline nila papunta sa labas ng mundo. Pero sa halip, isa pala itong bitag na kumolekta ng lahat ng kanilang personal na impormasyon. May kopya kami ng hitsura ng peking app na ito. At may nakakagulat na impormasyon dito. Ibahagi namin ito sa inyo sa ilang sandali. Pero una, kailangan ninyong makita kung ano talaga ang kinokolekta nila at paano nila ito ginagamit. Nangolekta sila ng pribadong impormasyon tungkol sa mga miyembro ng kanilang pamilya, asal nila online, tirahan, at maging mga bagong larawan. Pinaka nakakatakot, may ganitong impormasyon tungkol sa YouTube. At lahat ng ito ay kinokolekta at ibinibenta ng mga data broker online. Sa Iran, gobyerno ang nagmamanman. Dito, scammer, spammer, at stalker ang bumibili ng impormasyon mo para targetin, nakawin ang pagkakakilanlan mo o manloko. Ginagamit ko ang Aura, sponsor din ng video na ito. Automatikong hinahanap at binubura ng Aura ang personal mong datos sa mga online site na nagbebenta ng impormasyon mo. Ngayon, 24 sa bawat 7 araw nilang minomonitor ang dark web para sa info mo. May real-time fraud alerts at secure na VPN para pribado ang browsing mo. Dagdag pa dyan, makakakuha ka ng $5 milyong na insurance laban sa identity theft at may mga eksperto sa fraud mula sa United States na available 24/7 kung sakaling may mangyaring hindi maganda.
Pwede mong subukan ang Aura ng libre sa ilang araw sa aura.com Business Basics or mag-click sa link sa description. Sapat na ang oras na yon para simulan nilang burahin ang data mo sa mga site na ito. Hindi ko hinahayaan ang sarili ko sa panganib at hindi mo rin dapat. Mula ito sa Universidad ng Tehran, ang pinaka-prestihiyosong universidad sa Iran. At ang banner sa gate ay nagsasabing, kamatayan o pagiging tao. Banta ito sa estudyante at kawani. Sa pilitan ang katapatan, opsyonal ang pag-iisip, at may kondisyon ang kaligtasan. Pero sa malas para sa rehimen, may malaking problema sila. Sa pagkakataong ito, ang revolution ay para sa lahat, hindi lang sa kabataan. Nakita naming mula sa iba't ibang edad at propesyon ang mga tao. Kaya naging malakas ang revolusyong ito. Marami ring taong lampas 40 ang aktibong sumasali kasama ang mas batang nagpoprotesta. Makikita rin natin ngayon ang parehong pagkakaiba-iba sa mga pinatay ng rehimen at mga inaresto ng pulisya. At tila hindi pa sapat ang gulat. May ilang security forces at tauhan ng gobyerno na lumilipat na sa mga nagpoprotesta. Pag-usapan natin ang security forces. Dahil may ilang sundalo na sumuway sa utos mula sa itaas. Inutusan silang barilin ang mga nagpoprotesta, pero di sumunod ang pulis. Ngayon, siya ay inaresto, dinala sa kulungan, at hinatulan ng kamatayan tulad ng ibang nagpoprotesta. Itinuturing silang kaaway ng Diyos. At sa ilalim ng Sharia, matapos ang Rebolusyong Islamiko, wala silang paglilitis o hurado. Diretso sa bitay. Sa kabila ng mga pagpatay, hindi pa tapos ang revolusyon. Kamakailan lang, nagkaroon tayo ng isang opisyal mula sa pamahalaan ng Iran. Siya ay bahagi ng Interior Ministry ng Iran na tumalikod sa kanyang posisyon at ngayon ay nananawagan kay Pangulong Trump na makialam. Bago tayo magpatuloy, ipapaliwanag ko muna kung bakit mahalaga ang makialam para sa mga nagpoprotesta. Isa ito sa mga digmaang sibil na nasasaksihan natin. Kung saan ang isang panig ay walang armas, ang gobyerno ay may mga baril, mabibigat na sandata, may mga granada, sniper rifle, at kung ano-ano pa. Pero ang mga tao, wala silang kahit ano. Nakita natin ang mga tao na lumalaban sa mga puwersa ng seguridad, pero nakita natin silang gumagamit lang ng mga bato, mga kahoy, kamay, at kung anumang makita nila. Nakita natin ang mga security forces na nakasakay sa motorsiklo, may baril, sniper rifle, at mabibigat na machine gun sa jeep. May mga banyagang grupo, gaya ng Kurdistan Freedom Party, na tumutulong sa mga nagpoprotesta laban sa patuloy na pagsupil ng mga puwersa ng seguridad. Pero hindi iyon sapat. Kaya naman nakikita natin ang mga tumalikod na humihingi ng tulong mula sa ibang bansa, tulad ng Estados Unidos. Panoorin ninyo ang clip na ito. Talagang wala nang magawa ang mga tao. Malinaw nilang ipinakita kung ano ang gusto nila at kung ano ang ayaw nila. Ngayon lahat ay naghihintay kay Trump. Kung hindi kikilos si Trump, posibleng lumawak ang galit ng mga Iranians sa kanya. Ngayon, kumpiyansa ako na may gagawin siya at gusto niyang tapusin ito. Pero ang mga tao ay mainipin at sa totoo lang, lahat ay labis na nababahala. Tahimik ang lungsod, paminsan-minsan lang bukas ang tindahan. Kadalasan ganito na talaga. May mga taong abala pa rin sa sarili nilang gawain tulad ng dati. Napagkasunduan ng lahat na walang magagawa hanggat di nakikialam si Trump. Walang awa ang mga taong ito, armado sila at kahit anong gawin mo, walang epekto. Nagpapaputok sila ng mga machine gun at walang awang pinapatay ang lahat gamit ang putok ng baril. Habang nagpapatuloy ang revolution, nakita namin ang mensahe mula sa Islamic regime na nananawagan ng pagpaslang kay Pangulong Trump ng United States. Naglabas ang Iranian state media ng larawan mula sa rally sa Pennsylvania, kung saan muntik mapatay si Pangulong Trump na may ganitong caption. Sa pagkakataong ito, hindi na mamamali ang bala. Hindi iyon paligoy-ligoy. Iyon ay isang tuwirang banta ng pagpaslang laban sa kasalukuyang presidente ng United States na ipinalabas sa lahat ng tao sa Iran. Isang rehimen na nagbanta sa buhay ng United States President sa telebisyon nagpapasabog sa Iraq at pumapatay ng mga pulis na ayaw barilin ang sibilyan. Ito ay isang rehimeng nananakit sa lahat ng direksyon at binabantayan natin bawat galaw nila. Pindutin ang subscribe button sa ibaba para malaman ang ending. Tinanong si Trump kamakailan tungkol dito at ito ang sagot niya.
Patuloy pa rin daw nilang sinusunog ng buhay ang libu-libong nagpoprotesta at nagbanta ng asasinasyon laban sa iyo kamakailan. Alam kong hindi mo pwedeng pag-usapan ang mga posibilidad. Ano ang sagot mo sa pamunuan ng Iran na patuloy kang tinutokso at binabantaan lalo na nitong weekend? Sabi mo ba na panahon na para sa bagong liderato sa Iran? Hindi nila dapat ginagawa yan. Nag-iwan na ako ng babala, kapag may masamang nangyari, pasasabugin natin ang burol pati buong bansa nila. Kaya nga, alam mo, sa simula pa lang, dapat nagsalita si Biden. Alam mo yon, nung nagbigay sila ng pahayag, lagi naming sinasabi, bakit hindi nagsasalita si Biden? Kasi hindi naman siya nagsalita. Dapat ipagtanggol ng presidente, ang kapwa niya presidente. Kung ako ang nandoon at binantaan nila kahit sino, hindi lang presidente, siguradong lalabanan ko sila ng matindi. May mahigpit akong utos. Kapag may nangyari, buburahin nila ang mga iyon. Dito ko gustong ituro na mali si Pangulong Trump. Noong panahon ng eleksyon, nang ipinakita ng intelihensya na sinusubukan ng Iran na patayin si Pangulong Trump, hayagang idineklara ni Pangulong Biden na kung gagawa ng ganoong bagay ang Iran, ituturing itong isang kilos ng digmaan. Makikita ninyo dito ang balita mula sa Fox News. Kung sumusubaybay kayo sa United States politika, alam ninyong hindi taga-suporta ng Pangulong Biden ang Fox News. Pero ibinalita pa rin nila ito. Nang ginawa ni Pangulong Biden ang komentong ito, isang malinaw na pahayag na hindi maaaring makialam ang mga banyagang bansa sa eleksyon ng United States. Ngayon, tututok tayo kay General David Petraeus, paborito ng mga channel, habang ipinaliwanag niya kung bakit tila walang laban ang Islamic Republic. Nangyayari ito habang malinaw na sinabi ni Pangulong Trump na bukas ang opsyong militar. Ang United States ship Abraham Lincoln ay mula South China Sea patungong gitnang silangan. At may iba pang kagamitang militar na inilipat para bigyan ang Estados Unidos ng mas maraming opsyon kung pipiliin ang landas na iyon. Kaya narito si General David Petraeus na nagpapaliwanag ng sitwasyon na kinasasadlakan ng Islamic Republic. Pakinggan ninyo. Halos walang depensa ang Iran ngayon. Nawasak ng Israel ang sopistikadong Russian air at ballistic missile defense systems bago pa man sumali ang Estados Unidos sa 12 araw na digmaan. Ginawa ito gamit ang F-35 ng mga Israeli na malaking papuri sa F-35. Hindi ka laging sigurado kung paano magpe-perform ang airframe laban sa isang air at ballistic missile defense system, lalo na ang S-300 na tinatawag na sopistikado. Mahusay ang performance nito, natanggal lahat. Basta manatili ka sa taas ng abot ng machine gun at depensa sa himpapawid, mga 10,000 talampakan pataas, ligtas ka. Kaya ang Iran ay nasa isang napakahirap na situation at yan ay bago pa man siyempre. Ang pinakabagong serya ng mga sakunang pang-ekonomiya ay tumama sa Iran kung saan ang pera nila ay bumagsak sa napakababang halaga at ang inflation ay tumaas sa nakakatakot na antas. Bumaba ng husto ang kakayahan ng mga tao na bumili at ngayon halos wala nang magawa ang Iran dahil napakaliit ng kanilang kakayahan. Pinagtawanan ng mga tao ang pangakong dagdag na $7 kada buwan. Pinagtawanan at alam mo wala namang halaga sa ginawa nila. Sa tingin ko, nung mga nakaraang demonstration, sinabi nilang bawal ang hijab at aalisin ang pulis panrelihiyon sa kalsada. At napakalma noon ang mga tao sa loob ng ilang panahon. Ang sitwasyon dito, syempre, ay libu-libong mga Iranian ang napatay, mga inosenteng Iranian na nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya sa gobyerno. Mahigit 10,000, mas marami pa riyan ang nakulong. May presensya na napakalaki na nagsisimula ng magdulot ng pagbawas sa mga aktibidad ng mga nagpoprotesta. Yan lang ang lahat ng mayroon ako para sa inyo ngayon. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod na video.